Nagkaroon ako ng check engine. Alam na road ng delivery. Hindi ko alam kung bakit. Ito lang yung sa Makati. Eto po. Hindi. Sa Quezon City lahat yan. So guys, ito yung plan natin ha. I-drop muna natin to lahat. I decide na i-drop muna to lahat. Then after nun, saka tayo pumunta doon sa mekaniko. Since Tandang Sora lang din naman. So guys, time check is 11:56. Malapit na tayo. Kaso nga lang, hindi matawagan si customer. Aray ko. So, ano yun? Yan. CBT sir? CBT? Ano ibig sabihin po nun? Transmission fluid. Time check is 9:25 at may nakuha tayong double booking agad, which is ayan, saka ayan. So nagising pala ako mga around 8:30 or 8:45. Then nakakawa agad tayo ng booking ng mga around gantong oras, 9 to 9:30, which is double booking pa. So itong Calamba to Diliman, may isang drop off. Ang drop off niya is sa may Makati. So bungad lang pang Don Bosco exit, konting usod lang, then doon na siya kung familiar kayo. Tapos ito namang isa is 4 boxes daw. I think mga parcel to. So sa Tandang Sora ang exit. Ang layo naman ng from here sa Calamba to Diliman is 3 kilometers lang. Pero pagdating dito sa Cabuyao, check natin ha after natin pick upin to. Kasi doon natin malalaman kung gaano kadaming susunugin nating gasolina. So for now, pick upin muna natin tong Calamba to Diliman. 40 rim daw to ng bond paper. So let's go! Ito Quezon City to. Mga forms. Okay po. Okay po. Yan po isa Diliman. Oo. Ito lang yung sa Makati. Eto po. Hindi. Sa Quezon City lahat yan. Hindi sila mag-slide pagka nag... Wala na ito ba yan? Oo. Yeah. Pwede ko ba ipatong, sir? Pwede. Tapos ito po yung sa... Ito na yung Makati yung may print. Dito. Okay. Tapos turo mo ito kayo sa Quezon City. Ito yung envelope. Kailangan nila yun. Okay po. Thank you po. Thank you po. Time check is 9:43. Siguro natapos siya mga around 5 to 10 minutes lang. Nahirapan lang ako sa papasok kasi ang sigip ng daan nila. So parang isang daan lang talaga. Pagka may pumasok na isa sa may bandang gitna, atras na yung kasalubong or yung nandito. Well anyway, ang susunugin nating gasolina from here na booking up to here is nasa 18 kilometer. So, medyo masakit. Aray ko. So, okay lang. Pero may pang Metro Manila naman din kasi. Sa Cabuyao kasi siya. Pero all goods lang, guys. Kasi along the road lang din naman. So, yun. Ano pang hinihintay natin? Pick upin na natin to. Let's go! So, guys, update ko lang kayo. Time check is 10:22. Bumaba kasi yung ano ko, yung parang sa fender, sa baba. So, inayos ko pa, pumunta akong Shell, nagpaangat ako. Tapos kumuha sila ng kawat, hindi ko na napicturean. Tapos ang ginawa din ni sir, binombahan din yung gulong ko kasi galing akong Quezon Province. Ayan, putik doon. So, shoutout sa iyo sir, dito sa may Shell, sa may Baknotan. Ang bait ni sir, binombahan pa yung gulong ko. So, binigyan na lang natin si sir ng 100 kasi almost malaking tulong sa atin yan. Kasi yung fender natin, nakausli na sa baba. Ginawa niya mo, naghanap siyang kawad, tinali niya. So, secure na. Tapos, pati yung mga gilid din. So, na-appreciate yung effort ni sir. Tapos, binombahan din niya yung gulong ko. Kasi nga, galing akong, Quezon Province. Dire-diretso ako. Medyo busy ako nito mga nakarang araw. Hindi ko pa napaka-car wash. I think kahapon yon galing akong Quezon Province. Tapos, after nun, kinabukasan naman itong taong Tanawan. Tapos sa kapatid ko, sa may Malbar pala, sorry, sa may Malbar. Tapos nang gabi na rin ako nakauwi. Tapos ngayon, bala ko sanang ipa-car wash na. Kaso may lakad ako ngayon, may personal transaction ako sa may Manila, may kukuhanin akong documents doon. So, tinry kong hanapan na kasabayan, nag-on ako ng Lalamove. Then may lumabas naman, which is ito. So, ang gagawin natin, punta tayong Manila.
pagka-drop natin ng Makati, then after nun, diretso na tayo sa may Tandang Sora. Pero time check uli is 10:24. According kay Waze, makakarating tayo sa booking natin na to ng pick up 37 minutes, 11 kilometers. So, shoutout ulit sa'yo kuya, maraming salamat. Appreciate ko yung effort mo na bombahan yung gulong ko. Later, papa-car wash tayo para hindi na makawawa si LC, ang ating war horse. Update ko na lang kaya, let's go! Ayan po. Apo. Salamat po. Salamat po. Time check is 11:03. Natapos na natin itong i-load. Mabilis lang. Yung mga 10 to 15 minutes. Papunta muna tayo dun sa may Makati. According kay Waze ay 51 minutes, 41 kilometers from here. Tatawagan natin kasi ito naman yung sure na natin first drop off para alam niya na kung ano oras tayo madadrop. So tawagan natin siya. So guys, hindi matawagan, aray ko. Update ko na lang kayo pag natawagan ko. Pero according dun sa pickup kanina, ang sabi niya, i-drop na lang daw natin sa guardhouse. So ang worry ko naman kasi since Makati to, baka mamaya wala tayong mga parkingan. So update ko na lang kayo. Let's go! Guys, time check is 11:26. Nagkaroon ako ng check engine. Along the road ng delivery. Hindi ko alam kung bakit. Maintain naman yung sasakyan natin. Kumbaga, pinahanginan ko lang kanina, biglang lumabas. Ay, pinabombahan ko lang kanina. Check ko yung engine. Aray ko! Check natin yung oil. Okay naman yung oil. Okay naman. Hindi ko alam kung itatakbo ko pa. Aray ko. Aray ko talaga. Pero sa Tandang Sora, meron akong mechanic doon, sakto. Patandang Sora yung delivery natin. So nagwo-worry ako baka mamaya hindi na naabutin. Bahala na, tatakbo ko na to since nandito naman na yung delivery natin. Update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa akin, ha. Aray ko. Aray ko talaga. Time check is 11:28. Let's go. So time check guys is 11:37. Kinakabahan talaga ako kung aabot tayo sa may Tandang Sora. Kasi Tandang Sora din yung ating mechanic. Kung familiar kayo kay Godfrey, yan, doon ako nagpapaayos talaga. Bigla na lang siya nag-check engine. Out of nowhere, nagpagas lang ako. Pero ang sure naman akong pinagas natin is yung pula na gasoline. So I think tumakbo na tayo ng around mga 15 kilometers. So I'm pretty sure na gasoline yung pinagas natin kasi I think titirik to kung diesel yung pinagas natin So yun, aray ko talaga. Aray ko. So sana umabot tayo. Ano kaya nangyari? Pero maganda naman yung yung takbo. Like ayan, parang normal. Hindi naman nagpa-fluctuate yung RPM. So, ito lang talaga biglang may lumabas sa check engine. I'm not sure kung ano nangyari. So, yun. Update ko na lang kayo. Aray ko! Let's go! So, guys, ito yung plan natin, ha. I-drop muna natin to lahat. I decide na i-drop muna to lahat. Then, after nun, saka tayo pumunta doon sa mekaniko since Tandang Sora lang din naman. Aray ko talaga!
Aray ko. Then, yun. As of now, sa Makati tayo, according kay Waze, is 12:03 makakarating tayo doon. 19 minutes, 16 kilometers na lang. So, as of now, according kay Waze, wala rin naman traffic. So, ang worry ko, sana umabot muna sana tayong matirikan or what. Kasi nandito na tayo sa Skyway eh. Baga, sumugal na ako kung anong bang mangyari. So, hoping na sana walang trouble na malala. Aray ko. Let's go! So guys, time check is 11:56. Malapit na tayo. Kaso nga lang, hindi matawagan si customer. Aray ko. So, check engine pa din as of now. Pero maganda yung takbo. As in, parang wala lang kapansin-pansin. Like, yung normal. Based sa experience ko. Ano lang binasa ko lang talaga yung gulong nagpa-pressure wash lang ako kasi putik na putik siya. Tapos after nun, mga 30 minutes na pagtatakbo, bigla na lang naganto. Bigla na lang siya nag-check engine. I don't know kung anong reason. Meron pa tayong dadaanan na na meeting. Hindi, makukuhanin ko lang yung docs. Hindi talaga matawagan, aray ko. Kay Ma'am Mary Grace. For wheel o motor? 4 wheel po. Ay na po. Thank you po. So, yun. Natapos na natin, guys. Then, proceed tayo dun. Check ko kung mas mabilis bang dun muna tayo sa may ka-meeting ko. Dun muna sa Diliman. At medyo magtatagal dun sa ka-meeting ko. 45 minutes daw. So, yun. Inform ko na lang si ka-meeting ko na iwanan na lang niya sa guard. At para kahit late na ako dumating nandun pa. So let's go. Guys, nandito tayo sa Makati. Time check is 12:13. Check engine pa din. Ayan, pakita ko sa inyo. Naka-stop naman. Ayan. Aray ko talaga. Hindi pa matawagan yung drop off. Sana mabilis lang para dire-diretso tayo. So maganda din naman yung last drop off natin kasi sa Tandang Sora din yung mechanic natin kay Godfrey. So yun. Kinakabahan ako. Sana hindi tayo tumirik. Ayun naka-check engine. Pero hindi naman nagpa-fluctuate yung RPM. Hello po, good afternoon. Lalamove po ito. Ito po yung sa may Diliman. Apo. Ma'am, sir, malapit na po ako. According kay Waze, mga 20 minutes na lang po nandyan ako. May paparkingan po ba ako dyan? Pwede naman po saglit kasi bababa lang naman po yan eh. Okay po. Ano pong palatandaan ng... Sabihan niyo lang po sa guard na sa Commonwealth po. Okay. Tapos po, mag-hazard... White yung niya. Mag-hazard na lang po ako sa harap nyon. Then, ayun po. Opo. Tapos, pwede ka naman po pumark time saglit lang ibababa na. May tutulong naman dito sa okay po. Tatawag na lang po ako pagka nandun na po ako sa drop-off pin location po. Sige po. Okay po. Salamat po. As of now, check engine pa din. Wala naman nagbabago. Pero yung takbo natin, okay naman. Like, normal. Hindi naman nagpa-fluctuate yung RPM. So, later, sana umabot tayo. Aray ko talaga. Aray ko. According kay Godfrey, i-scan daw So para malaman ko ano yung error So let's see. Tapos papalitan ko na din yung nito, transmission oil kasi natagas. So ayan, pakita ko sa inyo yung picture. So para kahit pa paano wala na tayong worry. Kasi nga, masakit kapag merong problem na ganiri. So, update ko na lang kayo. Let's go! Time check is... Anong oras na? 12:49, nandito na tayo. Ano naman yan? Ito lang po mga puti. Mga puti lang po. Ay, pati yung
Yung pati yung sasakyan. Okay, lahat ng puti. Kasi kaya ba ng size? Hindi ko lang po sure sir. Kaya ba dito? Ito lang. Oo ka, ako muna. Kahapon nga, galing yun eh. Ayun yung... Kaya yan, kira. Ba yun? Ay, oo, yung sa printer namin. Nagalit yun, bakit? Ang dami. Ano ba yun, mag-service sila? Sabi ko, deliver lang yun naman eh. Bakit? Ano naman naman nila? Sabi ko, sila naman nagpapasok. Ito daw po yung invoice. Picture ko lang po. Salamat po. Thank you po. Thank you po. So yun guys, time check is 12:54. So medyo mabilis-bilis lang pala. Siguro mga 10 to 15 minutes tapos yung pagda-drop natin. So punta tayo dito sa may Tandang Sora. According kay Waze ay 24 minutes, 7.4 kilometer lang. So yun. After nito, punta na tayo doon sa may mechanic natin. So I think ang sira nito is alternator kasi nakita ko yung voltage natin is 13.7, 13.5 lang. So let's see kung ano ba talaga ang sira. So let's go. Ma'am, inform ko lang kayo, malapit-lapit na po ako. According kay Waze, 10 to 20 minutes nandiyan na po ako. Sige lang. Ano naman na ako eh? Sorry ma'am, may paparkingan po ako dyan ma'am. Oo, yung mismo harap ng store. Okay. Paano pangalan po ng store nyo ma'am? Third store sa to. Yung kasi may makikita kang Blade. Blade? So, nasa kanan naman yun eh. Sasakto lang yun sa pagtong away mo is yung Paloma. Nasa kanan naman siya. Yung Blade, sumunod yun. Katabi ng Blade. Katabi po ng Blade? Oo, di ba Blade? Makikita mo kasi yun sa right side siya eh. Planchado na. So, let's go. Guys, may nagrarally dito. Time check is 1:05. So, sa may bandang circle. Ano kaya ito? So, sana tanaw nyo. Ayan. Kilusan. Kagutuman. Wrong pin. Aray ko. So, time check is 1:20. At pero ang ano lang naman is 2.4 km. So yun. Update ko na lang kayo. Let's go. So yun guys, time check is 1:29. Drop na natin. Kaso guys, kailangan natin pumunta sa may mechanic natin. Tandang Sora lang din yun. According kay Waze ay 22 minutes, 6.1 kilometers. Let's go! Check engine tayo for today's video. Ayan oh. Aray ko. Aray ko. Lalamove pa more. So check natin kung magkano maggastos natin. Siguro mga bandang 10 to 11, ganun po nangyari. Okay lang. Oo. Actually pinalinisan ko yung gulong, gawa ng galing yung Quezon Province, Pinugahan. Tapos nagpagas ako. Then from Santa Rosa to here, yun. Check engine na siya. Ano yun? Yan. CBT sir? CBT? Ano ibig sabihin po nun? Transmission fluid. Okay lang ba sir? Nag-video ko? Blurred. Nagbablog po kasi ako eh. Kasi nung inangat may tagas na po yung gilid eh. Yak. Laki oh. Bulldog bata to. Kain muna tayo.
ayun guys, time check is 4:10. Natapos na tayo magpagawa kay Godfrey. At nahiya ko kay Godfrey kasi murahin mo, ang dami niyang pinalitan sa unit ko. Especially yung mga stock ng sa makin sa gilid kasi. Kwento ko na din sa inyo guys para kayo meron kayong ka-idea kung gaano ka-trusted ko to si Godfrey. Although I think 3 times pa lang kami nagmi-meet, ganun na din yung ano niya. Yung kumbaga hindi nagbabago yung trato niya sa more on sa customer. Wala lang, kaya kahit malayo, hanggat maaari, siya yung pinupuntahan ko. At as well as na-rescue na rin niya kasi ako. Nung una, nagpa-maintenance ako, pangalawa ni rescue, pangatlo to. Then, iyon, based sa observation ko, talagang marirecommend ko siya kasi katulad na nangyari sa kanina, may yung, alam niyo yung sa may oil filter, sa transmission ng oil filter. Ay, sa may, di ba yung transmission natin, may parang filter yon, transmission filter. Yung lagayan nung sa akin ay parang tabingi na. And then, sabi niya, kaya pala hindi nagkakaigay every time lagi napupunit yung o-ring kasi nga tabingi na, so hindi nagkakaigay. Hindi iyon. Ang ginawa niya yung transmission ng cover, yung transmission ng lagayan ng stock niya doon na Mirage, ginabit niya sa sasakyan ko. So exclusive ang charge nun kasi package niya yung 4,500 na papalitan yung transmission fluid. Pangalawa naging sira is yung filter mismo, yung bakal. Yan, pakita ko sa inyo. According dun sa puro kalawang na, as in may kalawang na dun sa gilid, so baka magkahawaan, etc. So delikado. So meron silang stock doon na I think around, ang pagkakatanda ko is 20 to 30 km nagpalit na. So yun na lang pinalit sa akin. 'Di ba? So alam ko kasi yun inuugasan lang ng ng CVT cleaner, mga ganun. Basta yung panglinis, pwede na yun. Pero kasi sa akin kinakalawang na yung gilid, saka I think yung loob na rin nun, parang kalawang na. I don't know, pero based sa observation ko talagang palitin na since hindi naman na napapalitan yun simula nung nabili ko. Nabili ko siya ng 81k odo. Ano na nga ang odo nito is nasa around 114. Tapos hindi ko pa sure kung napalitan na yun ng previous na may-ari. So might as well bago na yung sa ating mga from 30 km. Well anyway, so yun, recommended ko sila guys kasi hindi sila yung usually na mechanic na mararamdaman mo na sinasamantala ka. Ramdam mo naman yun bilang isang customer ramdam mo yun kung ang pinagsaservicean mo is either overpriced or tama lang. So nagpalit din tayo ng brake pad kung mapapansin nyo. Manipis kasi yung brake pad natin, which is yan. Ito yung comparison. So bakit yung isa makapal, yung isa medyo manipis na? Gawa daw yun ng rubber na caliper pin. I don't know kung anong doon kasi yun ay namamagana yung sa akin. So pinalitan nila. Hindi all goods. So may nakita sila doon, pinalitan nila para pantay yung pagkakain nung brake pad kasi yung isa medyo makapal-kapal na, pero malapit na maupod yung guhit tapos yung isa ay wala na talagang guhit. Tapos sa kabila medyo may guhit pa, pero nandun na siya sa near na dapat palitan mo na. Kasi iniiwasan ko din na magbakal to bakal yung contact nun kasi baka ang mangyari kaskasin yung rotor disc tapos magpa-replace pa tayo, so may kaswala palitan na, diba? So guys, again ulitin ko lang, etong araw na to I think tinadhana na talaga para sa akin na calling na to sa sasakyan natin. Kumbaga nagparamdam na si LC ang sasakyan natin, tapos calling na rin to or I don't know, sign ni Papa God na magpunta ka na kay Godfrey kasi ang booking talaga natin, pero mo na double book pa natin. Tapos ang booking natin is ayan, tapos yung isa-isa may Tandang Sora, Diliman and Tandang Sora. Tapos yung Tandang Sora ay located dun din kay Godfrey sa Tandang Sora. So parang talagang tinadhana guys na this is the time na magpalit ka na ng na dapat ipa-check mo na yung unit mo para tumagal pa tayo. Tumagal pa tayo sa paglalala mo. So yun, I think yung nagastos ko naman yung pagpapalit ng transmission fluid is nasa around 4,500. Package na yun guys. So sulit na yun guys kasi ang recommended nila 30k. Every 30k magpalit ka. So I think sulit na yun yung 4,500 mo. So yun lang, share ko lang.
So as of now, pakita ko sa inyo, wala na siyang check engine. Ayan. So wala na siyang check engine. So clear na. So tuloy ang bakbak ni Psych Motovlog. Papalitan natin yung pangalan natin na is either Life of Psych or Psych Update. So yung dalawang yon ang next na pangalan natin. Tapos gagawa ako ng logo and banner natin. So soon. Pasensya na at napapatagal. Pero yun na yung magiging pangalan ng new channel natin. Psych Updates or Life of Psych. Bakit nga ba Psych? Kasi guys, ako ay isang psychology graduate ng AB Psychology to be exact. So hinango ko lang yung pangalan na yun doon sa mismong channel ko. Mag-inadapt lang natin kasi ang gusto ko talaga pangalan is either Psych Age, kasi yung Psych Age meaning mental preparedness in battle. I think yun yung meaning nun, pero I decided na Life of Psych or Psych Update. Pero nangingibabaw sa akin yung Life of Psych kasi more on random videos probably ang natin i-content natin. So nakabinbin sa aking sarili ang pagbablog nung pagpapapayat natin. Tayo magpapapayat ulit kasi nagawa ko na to before. So familiar kayo sa Saitama workout, like 100 push-up, 100 squats, 100 sit-ups, tapos 10 km run. Yun ay ginagawa ko nung COVID. Talaga naman pumayat talaga ako. Pero yung 10 km run, hindi ko siya nagagawa kasi masakit sa katawan yun, sa paa. So, ginagawa ko siya like pabalik-balik lang ako sa hagdan. Tapos ang ginagawa ko is 10,000 steps. So, everyday kailangan naka 10,000 steps ako. Tapos jogging lang, walking lang, ganun. Basta 10,000. Pero mostly, nung pandemic talaga, nagja-jogging talaga ako sa loob ng bahay. Hagdan, panig-panawag ako noon. Wala lang, sinashare ko lang. So, this time, kaya Life of Psych, yun yung magiging content natin soon. So, yun. Pasensya na madami akong daldal ngayon kasi mostly kasi yung videos natin is yung 300 pesos guys, tinatabi natin kay Lala Mo, nako-cover up niya yung personal maintenance expense natin. So, yun. Update ko na lang kayo guys medyo nangawit na ako kakasalita. 12 minutes na ako nagsasalita. Feeling ko matatapos yung meeting ko mga around 8:30 or 9. Medyo chikahan pa kami dun Hindi ko sure, baka magaya pa ng lunch out sila sir. Kasi may kukuhanin akong documents tapos dadaling ko somewhere in south kasi may meeting ako doon tomorrow. So yun, sakto naman, coding tayo, hindi tayo maglalamove. Kumbaga, na-maximize natin yung araw natin for today's vlog. So let's see. Update ko na lang ngayon. Let's go! So, guys, time check. Napakapi ako dun sa may Starbucks. Ano oras na? 6:09. Nandito ako sa may Bangbang. Sa may dito usually meeting namin. So, dumaretso na daw ako sa may Lucky Chinatown Mall. So, doon kami mag-dinner na din. So, medyo busog ako. Kasi gawa nung Starbucks na Frappuccino na pumpkin. Ang tamis! Aray ko, umorder ako. Hindi ko alam, nakape din pala yun. So, yun. Makakauwi ata ako nito, mga around 8 or 9 na. I mean, matatapos yung meeting namin. Update ko na lang kayo. Let's go! So, guys, time check is 9:44 na ng gabi. Ngayon lang natapos yung meeting namin. So, pakita ko sa inyo, as of now, wala nang booking at kinakabahan na din ako kumuha kasi alam niyo na, nitong nakaraang araw ay may hindi maganda nangyari sa kapatid nating Lalamove driver. So, ngayon, nandito ako sa may bandang Manila, Binondo to be exact, sa may Chinatown. At meron medyo nagwo-worry na rin ako if ever ba nakukuha ako ng booking kahit pauwi siya sa south. As of now kasi wala rin naman nalabas guys. Pakita ko sa inyo. Like, ayan, no? Yan. Ang nalabas. Oh, wala. So, ang rating pala natin guys is 4 lang ha. Ayan. Pero nakakuha pa din tayong booking. So, I don't know. Open ko lang to. Check natin kung ano mang mapapagdesisyonan ko. So, let's see. Pero for now, dediretsuin ko na habang naka-on yung Lalamove app natin. So, uwi na tayo. At, ayun. Thankful din ako kay Laser. At binigyan ako ng pang Colgate and gas. Hiniwa tayong 3,000. So, salamat sa iyo, sir. Bawi-bawi. Break even lang ang nangyari sa atin. May kinita tayo kanina sa Lalamove. Tapos, binigyan pa tayo ni sir kanina. At the same time, yung kinita natin, binayad natin sa pang-maintenance natin kanina.
So, let's go! Alis na tayo dito! Bye-bye, Chinatown! So, time check is 9:51. Nandito tayo sa may bandang tulay. As of now, maganda naman yung traffic. Walang traffic. Wala na ring buwing na nalabas kasi mag-alas 10 na. According kay Waze, ay 10:50, makarating tayong bahay. So, 58 minutes. Kasi ito ata yung pinailawan ni Yorme sa may bandang Subel. So, yun yung nakita ko sa Facebook sa Reels ko. Liwanag na dito guys, oh. Kahit dito sa may bandang gilid lang ng ilaw, medyo maliwaliwanag pa din. So, shoutout sa'yo, Yorme. Maraming salamat sa papagpailaw. Laking tulong sa aming mga motorista, lalo na sa gabi. So, yun lang, share ko lang. Paakita tayo ng Skyway. Ito, Kalamba na. Then, after nito, uwi na, walang booking. Para iwas delikado kasi. Uwi na tayo, ayan na, nandito na tayo sa taas. Let's go! Whee! Sarap. So ayun guys, eto na yung summary ng kinita natin for this vlog. Which is, eto siya. So dalawang booking lang yan guys ha, 1290. So, yung isa ay Kalamba, Makati, Diliman, tapos Kalamba 2, Tandang Sora. So, again, ulitin ko lang, around Santa Rosa exit, nasiraan tayo. Habang na-pick up na natin ating mga booking, may biglang lumabas sa check engine. So, sa may somewhere in Santa Rosa yon. So, I think ang time na is around alas 9. Then, binahay pa rin natin yung ating booking. Then, nakarating tayo sa Makati, mga around 10 ata or 11 or 12. I don't know, medyo limot ko na. Tapos, na-drop naman natin yung sa may Diliman, mga around 1 ata. Then yung Tandang Sora, mga 1:30 or 2. Then nakarating tayo kay Godfrey Autocare is mga around 2 to 3, mga ganon. So, shoutout sa'yo, Godfrey. I-add natin dito yung ating personal transaction kasi binigyan tayo ni Sir ng 3,000. So, shoutout sa'yo, Sir. Maraming salamat. At malaking tulong to. So, ang total ng kinita natin for this vlog, siguro i-less nyo na lang yung 3,000 kung naghanap kayo ng idea kung magkano yung possible na maging kita nyo. Pero i-plus ko to kasi ito naman talaga yung reason kung bakit ako naglalamove sa mga gantong transaction ko kasi mostly talaga sa Metro Manila ako. So ito yung total. 4,290. So less natin yung car maintenance gas, saka toll fee na rin kasi sambot natin yun pauwi. Saka yung kinain na din natin. Actually, nag-Starbucks ako. so less na din natin, I think. Siguro mga around 250 yun. So, which is ito siya. Nakalimutan ko lang i-less yung pang Starbucks ha. Pero ito muna, for now. Ayan. So, less natin yung 102. 102 yun yung toll fee sa around, kasi Binondo ko galing. Tapos, yung 280 naman, from Magallanes to Calamba exit. Tapos, yung 140, yan yung kinain ko na lunch. 2 rice, isang kaldereta, sa isang itlog, and soft drinks na Royal. Tapos yung 300, car maintenance, tapos 700 pesos, ito yung ginas natin. Actually, yung 700 pesos, kinilear ko na doon sa may gas station, nakalimutan ko lang picturean, pero ang gas natin is nasa around 680. So, ang total ng lahat ng kinita natin, less na ang dapat i-less is 2,768. Less pa natin yung Starbucks. Siguro mga around 2,500. So, pwede na guys, diba? So, sa mga gantong lakaran, ay kumita tayo ng 2,500. At thankful ako, hindi pa rin tayo pinabayaan ni Papa G. Kasi nasiraan na tayo ng Santa Rosa. Tapos umabot pa yung unit natin sa may Tandang Sora. At sakto, si Godfrey, yung mechanic natin, is taga Tandang Sora. Siguro tinadhana talaga yung ganong booking na yun, no, na sabi ni Elsie, yung pangalan na sa kanya ko, pagawa mo naman ako, meron na akong sira, mga ganong bagay. Tapos nakita pa natin yung brake pad, medyo pud-pud na, mga ganong bagay. Tapos yung goma, hindi pala tama yung pagkabit nung last na pagawan natin. Malaking factor yun kasi hindi nagiging pantay yung kain ng brake pad. So, tinama nila Godfrey. Shoutout sa'yo, Godfrey. Again, maraming salamat. At napalitan din natin yung transmission fluid. Yun yung naging cost ng check engine natin. Na sa ngayon, from Tandang Sora to Binondo, then Binondo to Calamba, wala naman naging
problem at dire-diretso ang ating andar. So, update ko kayo sa mga susunod na araw kung magkakaroon ba ng problem, like lalabas ba yung check engine. Kasi sabi sa akin ni Godfrey, i-check ko daw yung ibaba kung tumatagas pa. Kasi yun yung naging cause tumatagas daw yung transmission fluid ko sa baba. Actually guys, nag-DIY ako noon. Then, nung DIY ko yung transmission fluid, medyo sablay yung pagkabit ko. Tapos, yun, I think yun yung naging cause. Then, siya yung sumalba sa akin, ni-rescue niya ako sa may kawayan, si Godfrey. Tapos ngayon, nagkaroon na naman ng problem, yung pala, yung mismo sa oil filter ng transmission fluid, sablay na yung lagayan ng oil filter. So, hindi na masara na maayos. So, if ever na nag-enjoy ka sa ating munting channel or vlog, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Ayan. Para tuloy ang pag-edit natin. At if ever nagsong mag-apply sa Lalamove and Transportify, lalagay ko na lang yung link sa description. Check mo, tas lagay mo yung referral code ko. Yan. Then, if ever na gusto mong yung mga product na gamit natin sa paglalamove, lalagay ko na lang yung link sa description. Cellphone holder, car fire extinguisher, etc. Check mo. Yan yung mga gamit ko. Hanggang sa muli, papi. Maraming salamat again sa walang sawang pagsuporta. Ito na yung pinakahihintay nyo. At bago pala yan, since na gumastos tayo, nakalimutan ko sabihin ng around 4,500 para sa transmission fluid package na yon, panitan ng transmission filter, saka oil filter, o-ring, tapos 1.2 naman para sa brake pad na dalawa, LKC ang brand, tapos I think nilibre na ako ng labor ni Godfrey, shara sa'yo Godfrey. Then yun, tumatal, umabot tayo ng mga around 5-7 para lang mapagawa yung unit natin as of now. Pero kung mapapansin nyo, sa last vlog natin, which is I think around nasa 40 to 44, nagpa-maintenance tayo. At I think may natitira pa na around 500 to 1,000. So, bumili tayo ng gulong. So, I think ang natitira na lang sa ating car maintenance, meron pa I don't know pero nag-assume lang ako, mga around 1,000 to 2,000. So, I think yung car maintenance natin na tinatabi na around 300 pesos. Goods na. Kumbaga, nasa middle siya. So, yun, share ko lang. Sana tama yung computation ko. Comment kayo guys, kayo na mag-compute para may activity tayo at may communication tayo. Kung mali ako, free feel to comment to our comment section. Hindi ko na tinama kasi on the spot to. So again, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. Ito na yung pinakihintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy ka.